Hello guys! Hello! Libra. Alamin natin Libra kung ano ang messages, vibration, gabay energy. Para sa yung lahat, ito ay general reading. So pwede kang makaresonate. Gamitin mo lang ang iyong intuition sa panunood. Libra. Last week ng March 2024. Libra. Wow! Okay Libra. Ang galing. Kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha mo na kung may kailangan ka sa linggong ito or kahit sa araw-araw na buhay mo, 'di ba? If may kailangan ka, humingi ka ng tulong. If may, for example, sa trabaho mo hindi mo kayang gawin, humingi ka ng tulong. If ever na alam mo na nahihirapan ka na, humingi ka din ng tulong. Huwag mong pasanin, Libra, yung problema, yung burdens na alam mo na pwede ka naman na makahingi ng tulong. Pwede namang may tumulong sa'yo. 'Di ba? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na humingi tayo ng tulong kung kailangan natin. And huwag mong pwersahin ang sarili mo na gawin ang lahat. Kailangan mo din na bigyan ng sarili mo ng priority sa linggong ito. Okay? Honor the cycles of your body, energy levels, and emotion. If hindi mo kaya, Libra, pagod ka na ba? Magpahinga ka. Masakit yung pakiramdam mo, masakit yung kalooban mo, umiyak ka, gusto mong umiyak ka. Diba? Kung makikita mo dito, itong dalawang barahang to is pareho lang yung sinasabi niya. Take care of your body, take care of yourself, take care of your emotion, take care of your money, your possession, or kung ano pa man siya. Okay? Mary Magdalene, love yourself. Diba? So, tingnan mo. Ito iisa lang yung sinasabi niya guys. Mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo din yung ibang tao, pero kailangan mo din na bigyan ng focus and priority ang sarili mo. Ang 3 cards na to is parang self-care, self-love na baraha. Parang sinasabi sa inyo na kailangan nyo naman bigyan ng priority, Libra, ang inyong buhay, ang inyong kalusugan, ang kung ano yung meron kayo or kung ano yung ayaw nyo. Parang ganun. Okay, first card natin dito is 10 of Michael. O, Ace of Michael. O, diba? Sinasabi ng baraha sa'yo dito, tingnan mo. Ang dalawang to is parang resonated sa bawat isa. Kung ano man tong bagong ideya na naiisip mo, gawin mo na siya. Okay? Kailangan clear yung communication, no? Okay? Huwag kayong masyadong ma-stress, huwag kayong masyadong mabalisa. Okay? Isang sitwasyon sa buhay mo ang posibleng matatapos na pwedeng magdala sa'yo ng freedom. Bagong opportunities, na pwede kang maging maligaya. And kung makikita mo dito, kailangan mo nang mag-move on. Move on ka na from your past. Kasi parang yun yung parang yun yung nagiging hadlang para sa new beginnings mo, para sa progress mo. Diba? Parang sinasabi dito na hindi ka maka-move on sa nangyari sa nakaraan, kung kaya't hindi ka rin makausad sa new beginnings. Diba? So, kailangan nang matapos ang nakaraan. Oras na para mag-celebrate, oh. Tingnan mo. It's time for celebration na. Time for celebration, abundance or abundant rewards para sa mga hard work. So, release yourself from burdensome situation, lalo na yung mga past natin. Okay? So, yun. Congratulations daw kasi ano man ito na gusto mong takasan, ano man itong gusto mong layuan, right timing na ngayon. Okay? Ginawa mo yung best mo, ginawa mo na lahat ng obligation mo. It's time to move on sa next project, sa next step ng buhay mo. So, for example, na gusto mong i-promote ang sarili mo, gusto mo nang mag-retire, ikaw yung magdedesisyon. Kung gusto mong mag-business, ikaw yung magdedesisyon yan. Walang sino man. Okay? Congratulations daw. Okay? Congratulations
dahil ginawa mo yung best mo. Okay na? Time na para mag-move on. Okay na para, or time na para sa next inspiration, next project, next step, next level up na ng buhay mo. Release yourself from kung ano man to na kailangan mong i-release sa sarili mo. Relationship, past issue, past events, past pain, heartaches, or kano pa man. O, diba? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, guys, na ang ganda. May isang parang nakikita tayo dito na libra na ayaw niyang mag-move on eh. Or parang wala siyang strength, wala siyang courage para mag-move on. Parang nagdidwell pa rin siya sa past niya. Kung makikita mo dito, naguguluhan ka. Gusto mong ihang, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong ipagpatuloy, pero natatakot ka. So, parang iniisip mo, ako, ihang ko na lang kasi hindi ako sigurado eh. Pero, mali yun. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na gawin mo kung ano yung nararapat sa panahon ngayon. Kasi nasa timing ka eh, right timing ka. Pwede ka naman, for example, relationship siya. Ayaw mo nang magmahal eh. Kasi, palagi kang naloloko, palagi kang ini-scam, palagi kang iniiwanan. Pwede ka naman magmahal ulit, pero kailangan yung mga lessons mo from your previous relationship ay dala-dala mo na siya. Negosyo. Ayaw mo nang magnegosyo kasi palagi kang nalulugi, maraming umuutang, ganito, ganyan. Strategize. Protect yourself. Kasi 77 siya, sinasabi na, para maiwasan yung panghihinayang, gawin mo, 'di ba? Action. Travel. Gusto mong mag-abroad, bumalik sa abroad, or gusto mong lumipat ng bahay, lumipat ng tirahan, or kung saan pa man, go. Diba? Yun yung sinasabi sa'yo ng baraha dito. This week, nakikita natin na may oras ka para mag-celebrate. This week, nakikita natin na marami kang oras para makipag-usap or makipag-met sa iyong mga kaibigan. Or marami ka din na oras sa linggong ito para makipag-away. So, iwasan mo yun. So if ever man na wala kang trabaho sa linggong ito, maraming mga nababasa ka sa internet, lalo na sa Facebook, na nakakairita. Huwag mong i-entertain dahil pwede kang mapaaway. Yun ang sinasabi ng baraha. Nakikita natin dito maraming offer ng work or maraming pwedeng pagbabago. Kung nasa trabaho ka, maraming pagbabago na magaganap. It's either schedule, it's either hierarchy, yung mga ranking, or mga rules and regulations. And nakikita natin dito na marami kang options na pwedeng pagpilian regarding sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay pinansyal and then sa emotional ngayong linggong ito. Okay? Thank you guys. Bye!